Ang mabuting balita mula sa Aklat ni San Marcos, Kabanata 4, Talata 26 hanggang 34. Ang reflection na ito ay hango sa Word of the Day ni Father Richard Largos. Gusto ni Jesus umunlad tayo, yumaman tayo, hindi man materially, but also spiritually. Kung parehas din, mas maganda. Pero gusto ng Diyos, lumago at umunlad tayo. At ito yung sinasabi sa parable sa gospel ngayong araw na ito. Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang mga binhi at ang mga binhing ito ay kinakailangan nating alagaan, palaguin, palakihin, at pamungahin. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng mga biyaya para lumago ang mga ito. Siya ang naghasik at ang Diyos din ang magpapabago nito. Parang binhi ng mustasa, pinakamaliit sa lahat, subalit kapag hinayaan natin lumago ito, ito'y magiging isang mayabong na puno. Ito ang gusto ng Diyos sa ating lahat. Ang binhi na tinanim sa atin ng Diyos ay binhi na kinakailangan natin upang tayo ay hindi lang umunlad sa mga material na bagay, kundi umunlad sa spiritual. Pagkat ito ang pundasyon ng tunay na pag-unlad. Pagka hindi tayo umunlad spiritually, kahit anong unlad natin materially, we will never be happy. Kapag hindi tayo masaya spiritually, hindi tayo established spiritually, lahat ng bagay sa buhay natin magiging meaningless. Walang kahulugan, walang saysay. Maraming ganitong tao sa panahon natin ngayon. Mayaman, maraming material na bagay, pero hindi masaya sa buhay. Bakit? Dahil kulang sa pinakamahalagang aspeto ng buhay, spiritual life. Kaya nga ipinunlad sa atin ng Diyos mula ng likhain ng bawat isa sa atin yung tatlong binhi. Ang binhi ng pananampalataya, ang binhi ng pag-asa, at binhi ng pag-ibig. Yung pananampalataya na ipinunlad sa atin ay kinakailangan nating ingatan, palaguin, dahil ang pananampalataya ay regalo ng Diyos. Ito yung biyaya ng Diyos na kung saan binibigyan tayo ng pagkakataong makilala siya, magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. At habang tayo ay lumalalim sa buhay pananampalataya, nadidiskubre natin ang pag-ibig, na ang Diyos ay pag-ibig at si Jesus yung kaganapan ng pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na nagkatawan tao, na siyang modelo natin kung paano rin tayo magmahal. At dahil sa pagmamahal na ito ng Diyos, mabibigyan tayo at mapupuno tayo ng pag-asa. At itong pag-asang ito ang siyang magpapabago ng ating buhay. Kaya't hindi mapaghihiwalay ang tatlong binhi na ito. Ang binhi ng pananampalataya, ng pag-ibig at pag-asa. Habang tayo ay nabubuhay, tingnan natin ang ating mga sarili. Kumusta na ang aking buhay pananampalataya? Kumusta na ako? Nagmamahal ba ako? Kumusta na ang buhay ko? Puno ba ito ng pag-asa? Sana araw-araw lumago tayo sa tatlong bagay na ito. Hindi ka lang naghihintay na lumago ang pera mo sa bangko, kundi lumago, umunlad ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-asa at ang iyong pag-ibig. Sapagkat kapag umunlad ito, lumago ito, ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kahulugan at magdadala sa atin sa kaganapan ng ating buhay. Ito ang pag-unlad, ito ang totoong paglago. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.